Good day po mga kanegosyo. Ang share ko po sa inyo ngayon ay ang sarili kong business. Ito po ay laundry shop. Sinimulan ko po ang laundry shop business during pandemic. Meron po akong advertising business and pizza business. Ito po ay nagsara dahil sa pandemic. Kaya ito pong laundry shop ang business na naisipan ko. Dahil ito po ay isa sa mga business na pinapayagan noong pandemic. Kaya ngayon po ay 4 years na din siya at nakapag-establish na din po ako ng maraming customers. Hindi po commercial area ang pwesto ko. Ito po ay residential area. Kaya medyo nahirapan ako mag-start. Dito po sa lugar namin ay 7 ang laundry shop business. Kaya mahirap po talaga ang kompetensya. Pero dahil sa marami pong kondo dito sa area namin, kaya lahat po kami dito ay hindi nawawalan ng customers. Everyday po ay nag-average ako ng 50 loads. At depende pa po kapag weekends, mas malakas po yan. Ang laundry shop ko po ay full service na laundry shop. Wash, dry, and fold. Meron po kaming free pick up and delivery. Yan po ang mga ginagamit naming service, pick up and delivery. May motorcycle at 4 wheels. Sarili po namin ang pwesto kaya hindi na kami nagre-rent. Pero dahil sa ito po ay residential area, may mga disadvantages din po. Medyo nahirapan kami mag-start dahil hindi po kami nakikita, nasa loob kami. So kailangan gumawa kami ng paraan para magkaroon kami ng mga customers. So ituturo ko din po sa inyo yan kung maglalagay kayo ng laundry shop sa isang residential area na hindi commercial, kung paano po kayo makakapag-establish ng mga customers kahit hindi po kayo nakikita. Kaya po gusto kong i-share sa inyo ang business ko para sa mga nagpaplano na magkaroon ng laundry shop business ay hindi na po kayo mag-trial and error. Gusto ko pong i-share sa inyo kung paano ako nagsimula, paano ko to itinayo, at paano po nag-ooperate ang isang laundry shop. Papakita ko din po sa inyo kung paano ko ginawa ang setup ng aking shop. Dahil po noon ay wala kaming knowledge sa business na ito. So nag-trial and error din po ako. Okay, pasok po tayo sa loob para makita ninyo ang loob ng aking laundry shop. Ayan, nandito na po tayo sa loob ng laundry shop ko. Nag-start po kami sa 3 sets ng washer and dryers. Maganda po ang laundry shop business kumpara sa iba dahil hindi po masyadong matrabaho tulad ng ibang business, tulad ng restaurant, dahil galing din po kami dyan. So ito po ay hindi na kayo masyadong maaabala dahil halos lahat ng supplies ng isang laundry shop ay pwede nyo mabili online at i-deliver na lang sa inyo. Tulad ng LPG, yan, dinideliver lang po yan. Tulad po ng mga plastic,
packaging tapes, at mga liquid detergent, color safe. Ayan, lahat po yan ay pwedeng i-deliver sa inyo para hindi na kayo maabala. Magandang negosyo po ang laundry shop dahil sa 1 year lang ay naka ROI na po kami. At nakapagdagdag na rin kami ng mga machines. Sa ngayon, nasa 4 years na po kami. Meron na kaming 2 motorcycle na ginagamit for pick up and delivery. At may ginagamit na rin po kaming sasakyan para mas mabilis po ang aming services. Dahil dito po sa aming shop, kami lang po ang same day delivery. Nag-start po kami sa initial investment na 600,000. Kasama na po ang mga machines at ang setup sa loob. Dahil po sa marunong din ako sa technical, so malaki din ang nailis ko dahil ako na po ang nag-set ng water supply, LPG supply, gas supply, gas line, at ng water tank. Kami po ang naglagay ng mga nag-setup ng water supply, ng gas line, LPG supply, at mga exhaust pipe ng dryers. Ayan po ang ginawa namin. Kami rin po ang nag-set ng water tank. Ang water tank po ay nilagay namin sa roof deck para hindi na po namin kailangan maglagay ng pressure tank and motor pump. So, matipid din po sa kuryente kapag hindi na ginamitan ng motor na pump. Maglalabas din po ako ng video para sa setup ng laundry shop para may share ko po sa inyo para makalis din kayo sa mga magagastos. At ituturo ko din po kung paano ang setup kung ang inyong water tank ay nasa roof deck na hindi na kailangan ng pressure tank and motor pump. Kung meron po kayong katanungan sa mga setup ng laundry shop, pwede nyo po akong i-PM or i-text. Mamaya po ipopost ko yung number ko para matulungan ko po kayo. Tulad nga po ng sinabi ko, ang mga video na to ay i-share ko sa inyo para hindi na kayo mag-trial and error kung gusto nyo magkaroon ng laundry shop business. Ang laundry shop business po ay napakagandang negosyo. Pero ang may advice ko lang po sa inyo, sa mga nagpaplanong magtayo ng laundry shop business, number 1 po dapat natin consider dito ay ang pwesto. Advisable po na tayo ay malapit sa mga condo or sa subdivision na hindi naman po yung mga class A na subdivision. Mahalaga po na nasa mataong lugar. Meron din po mga laundry shop na self-service pero kami po ay full service laundry shop. At isa pa pong mahalaga, dapat ay huwag tayong kumuha ng pwesto na sobrang taas ng renta natin dahil baka doon na lang pumapunta ang kikitain natin. Maganda po ang kita sa laundry shop pero sa totoo lang po ay malaki din ang operating expenses nito. Kaya hanggat maaari, huwag po tayong kukuha ng masyadong malaki ang rent. Ang susunod na video ko po ay share ko naman sa inyo ang mga technical na setup ng isang laundry shop para makatipid po kayo. Ang setup ng LPG supply, water supply, electrical, at iba pa. At magtuturo din po ako sa inyo kung paano ang makasave kayo sa mga sabon na ginagamit sa laundry shop. Kung paano kayo makakatipid sa liquid detergent at sa iba pang mga gamit.
Kaya paki-like and follow na lang po ang aking page, Magandang Negosyo Vlogs. At sa mga viewers ko po sa YouTube, paki-subscribe na din po para updated kayo sa mga susunod kong videos, para malaman nyo po kung paano nag-ooperate ang isang laundry shop at kung paano po ang proper maintenance sa mga machines para hindi po madaling masira. At magtuturo din po ako kung paano ang pag-repair ng mga minor, mga repair sa inyong mga machines, washer and dryers. Thank you so much po for watching. Until my next video. Maraming salamat po.